Okay po, so good evening po sa lahat. So, yung ano kami dito, kanina'y mainit, ngayon malamig naman. Mainit sa umaga-umaga pa lang kami ay nag-ikot-ikot na po sa buong norte. So, kanina po ay napag-usapan namin mga control. So, may alam mo ba kayo mga control? Ang alam mo na napag-usapan tayo na flood control, food control, pero may isa po talagang napaka-the best na control. God is in total control. Yun po, yun. Kasi kanina puro flood control, food control, self-control, pero ang pinaka-dawis po natin dapat matutunan, ang Diyos po natin ay is in total control. So ngayon po, ang gabi mga kapatid ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Ecclesiastes o mga ngaral sa Tagalog. Basahin ko lang po yung verse 1. Sabi po dito, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So tayo po ay manalangin, ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat sa Diyos sa gabi ito, sa muli. Kami po ay narito po sa Batak, Ilocos Norte, upang muli ay makasama namin mga kapatiran po dito na nagtataguyod at nagmamahal po sa iyo, God. Salamat po Diyos sa pagkakataon na nawa kayo po ang magpalakas po sa amin. Wala kayo po ang magbigay sa amin ng unawa at tuwa po ang banal ng Espiritu magturo sa lingkod mo, Lord. Salamat po Diyos sa gabi ito at tuwa ay mula po sa umpisa hanggang matapos ay kayo po ang maitaas sa aming mga buhay. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so good evening po sa lahat at sa lahat po na naka-join sa Google Meet, Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe ang ating dito naman, siyempre, taga-Batak lang po. Anong barangay ito, Brad? O yun, so sa mga nais na bumisita dito, so please contact Pastor Marcial Cabanatan. Okay po, so itong sulat ni King Solomon, alam naman natin, marami nakakilala kay King Solomon, no? Mula sa maliit hanggang siya ay naging hari at hanggang siya po ay nawala sa pagiging hari. So itong book of Ecclesiastes, ito po ay reminder po ni King Solomon para po sa bayang Israel, para palalahanan sila na kilalanin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung mapapansin po natin doon sa ating binasa, Tagalogin ko na lang po, no? Para ang Tagalog kasi po ay universal language po yan. Kung ako po yung pagbibisaya, kayo yung Ilocano, hindi tayo magkakaintindihan. Pero pwede naman ako mag-Ilocano, pero 50-50 po yun. Kaya Tagalog na po. So, sabi po dito sa Tagalog, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Yon, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kalukuran sa mga yaw. Kung napapansin po ba nyo doon sa verse na yon, sabi doon, alalahanin. Yon. Para mga alalahanin mo ang iyong magulang, alalahanin mo ang iyong anak. Ay paano ba tingnan natin muna, paano natin inaalala ang mga magulang? Siyempre, minamahal natin. Yung mga anak na may trabaho, ay pag may sweldo ay nag-aabot. Yun. Hindi binibigyan ng sama ng loob. Yun. Kasi hindi lang yung iniisip ko, kundi mayroon kang ginagawa talaga na makapagpapasya doon sa minamahal mo. Ngayon po, dito po sa dito po na, maraming doon. So, dito po, sabi doon, remember now thy Creator. Alalahanin mo rin naman ang may lalang kayo. So, alam natin na mayroong Diyos na may lalang sa buong mundo natin. Sa Genesis 1:1 pa lang, makita po natin yung sovereignty of God in creation. Ang sabi doon, God created in the beginning, God created the heavens and the earth. So doon pa lang makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa paglikha. Na makikita natin na kung tayo po ay makadiyos, kung talagang tayo po ay kumikilala sa Diyos at tayo po ay inaalala natin siya, ay talagang magkakaroon po tayo ng takot sa Kanya. Bakit to? Siya ang may kakayanan na lumikha ng lahat ng bagay. Wala ko tayong kakayanan lumikha. Kahit nga ba ito, hindi natin malilikha. Kanina, pumunta kami doon sa ano ba yun? Yung may kahapon pa lang. Nung nag-live ako, kaya lang dinit ko kasi ang dami ng views, baka mapatawag ko ako sa Senado eh. Kasi binilan ko yung flood control.
Ang dami nang nag-commit, kaya dinilit ko, mahirap na, mapatawag tayo sa Senado. Ay, yun pala, yung pinuntahan natin kanina, ay may kaso na pala yun. So, hindi ko na kailangang i-flag. Kasi mayroon na palang nag-asikaso doon. Pero kahapon, may mga auditor tayo, no? So, wala na yon, okay na yon. So, tingnan po natin, no? So, kapag tayo po ay anak ng Diyos, kikilala natin kung sino talaga yung Diyos. Kasi marami yung nagkiklaim na Diyos. Kahit si Satanas, nagkiklaim po na Diyos. At kahit yung mga tao, mayroong mga tao nagkiklaim, ako po ang anointed son of God. Ako ang appointed son of God. Diba? Maraming nagkiklaim. Pero yung kinikilala natin Diyos, He is sovereign, He is the creator, siya yung pumili sa atin before the foundation of the world. Yun, kung kikilala, kung titinong nga po natin yung awit 115. Ano po yung sabi ng awit, mga kapatid? Tingnan po natin yung Psalms 115 verse 3. Ang sabi po dito, but our God is in the heavens. He had done whatsoever He had blessed. Ang Diyos daw natin ay nasa langit. Wala sa lupa, wala sa dingding, wala sa kahit saan. Nasaan daw yung Diyos natin? Nasa langit. At ano daw ang ginagawa ng Diyos natin nasa langit? Ginagawa niya yung kanyang ibigin. Ayun, di ba? Daming balita ngayon. Yun, flood control, sikat na sikat. Pero bakit ho na-viral po yan, yung flood control? Dahil nga biglang tumudo yung baha sa Manila. Yun. Talagang doon sa Quezon City, nung umalis kami, kaunting ulan hanggang ligyata, sabi doon sa balita. At kanihapon pa lang, ano ang balita? Lumindol po sa Cebu. 6.9 ang lakas. At sa kasalukuyan, kanina basa ko, 69 na po ang patay. Hindi ko ngayon kung kanina ko pa nabasa yun eh. Ngayon po, sa palagay po yung lindol, sino po ang nagpapalindol? Tao o ang Diyos? Ang Diyos po. Kaya lang po may kakayanang magpalindol. At nakita mo, may nag-picture nga eh, yung poste ng isang, sister, biyak eh, walang kalaman-laman eh. So kumbaga, ang Diyos na po ang gumagawa ng paraan para makita yung mga balbalan, yung mga taong scammer, yung mga gusto lang kumita ng pera. Di ba, Brad? Ang daming gustong kumita ng pera sa masamang paraan para magkamal ng salapi. So nagagalit tayo doon. Pero ang sabi nga, ipag-pray na lang natin. So dito ay pinapakita doon sa talata na ang Diyos natin makapangyarihan. Yun dapat ang nasa isip natin. Na kung umulan, Diyos po nagpapaulan. Kahit gustuhin natin, Brad, sister, na paulanin, hindi uulan yan. Doon. Kaya Diyos lang ay matakayanan lahat ang bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. So, balik po tayo doon sa ating pinapag-aralan, mga kapatid. Dito sabi doon sa talata, sa ating binasa, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaaranawan ng iyong kabataan. Doon, habang malakas, habang bata na tayo, dapat kinikilala natin, inaalala natin ang Diyos. Bakit ho kaya sinabi ni King Solomon yon? May dahilan kung bakit sinabi ni King Solomon na habang bata pa, maglingkod na tayo sa Diyos. Kasi dapat pinaglilingkod natin ang Diyos. Siya ang nagbigay ng buhay, lahat ng nasa atin ngayon. Siya ang nagbigay, sabi ng Panginoon, ang langit ay akin, ang lupa ay akin, ang lahat ng nasa lupa ay akin. Wala ko tayong pagmamayari. Angkinin mo man yan, angkin mo lang yan. Pero ang totoong nagmamayari ng lahat ng bagay dito sa mundo ay ang Diyos na nagbigay po sa atin. Ang tawag po sa atin ay katiwala. Sa English po ay stewards. Sa Ilocano, ano ang ibig sabihin sa Ilocano ng katiwala, sister? Ha? Mahirap sa Ilocano, no? Mahirap din sa Bisaya. Bibisayahin ko sana, kaya mahirap din i-translate. So, Tagalog na lang, katiwala. So, sa English, steward. So, sa Ilocano at sa Bisaya, mahirap i-translate. So, pag sinabing katiwala, ano ibig sabihin ng katiwala? Hindi ho tayo nagmamayari. Katiwala ka nga lang eh. Kumbaga, yung may-ari, iniwanan ka sa bahay, yung may-ari nag-abroad. Sister, ikaw na bahala sa aking bahay. Lahat ng
na dyan, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Pwede kang manood ng TV. Pwede kang maligo ng mainit-init. Yun, lahat pwede mong gamitin. Pero hindi mo pwedeng angkinin. Yun. Pero nung umalis yung may-ari, aba, inangkin mo na, akin ito. Pati lahat na nakikita mo, akin yan, aba. Ibang klase, no? Pinagkatiwala lang sa'yo, pero inangkin mo na. Anong tawag po doon? Gahaman. Ano, tama-tama si sister. Mabilis mo tayo makaalam kung ano yung klaseng tao yun, no? Kapag inangkin natin na hindi sa atin, ang tawag po doon ay gahaman. Yun. Mayroon po yung sinabi si Apostol na Pablo. Tinan po natin sa 1 Timothy para magkaroon po tayo ng kaunting idea, mga kapatid. Sabi doon sa 1 Timothy chapter 6, verse 6, sabi doon, but godliness with contentment is great gain. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Yon. Ano ba yung sinasabi ni Apostol Pablo dito? Sabi doon sa verse 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. O, yung mga mahal natin sa buhay na namatay, may nadala ba sila nung mga pinundan, yung mga ekta-ektaryang lupa? Pwede bang ilagay natin sa kabao? Oh, mahal ko, ito na ang 12 hektarya. Ilalagay ko sa iyong kabao. Pag klaseng kabao ang gagawin mo, labing isang hektarya din para mailagay yung lupa. Pero walang ganun, mga kapatid. Tama po si Apostol Pablo. Wala tayong dinalang anuman dito sa mundo, wala rin tayong madadala kahit anuman. Ay, yung mga itchik, marami yung nilalagay po sa kabahong nila pero hindi na rin madadala sa langit Kasi yung katawang lupa, may iwan, mabubulok, pero yung talo at espiritu, babalik sa Diyos, wala akong madadala talaga. So, ang punto doon, mga kapatid, makilala po natin ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, na siyang nagsusuklay ng lahat ng ating kailangan. Yung buhay natin, sa palagay po natin, mga kapatid, sinong nagbigay po ng buhay sa atin? Ang Diyos po. Kaya importante na tayo po ay nagkakaroon ng pagpapasalamat sa Diyos na mga pangyarihan sa lahat. So, tingnan po natin. Sabi po doon, sa talata, alalahanin mo rin naman ang mga ilalang sa iyo sa mga karawan ng iyong kabataan. Baka pa naman tayo, mga kapatid. Sa Bible po, ang pinakamatandang na buhay sa mundo ay si Methuselah. 969 years. O dito po, sino po ang pinaka-senior dito? Sino po ang 70 years old? Wala pa. 60 patas. And then, tawag na sister. 67? O kala mo, 3 years na lang, 70 na. Malaki ng bonus yun. Pero wala, butal ka lang ni Methuselah. Kala mo, si Methuselah, 969. Brad, kaya pa. Doon. Wag lang magpapantok. Matulog ng sapat, kumain ng sapat, yung mga malulusog, siyempre. O tag stress, hanggang stress, number 1 ho yan, na talagang ng katawan. Pag may stress ka, pag galit ka, may stress ka, di ka makatulog, di ka makakain. Pag naalala mo yung tagalit, high blood ka. O di ba? Hindi dami sakit talaga. So, pahabang bata pa tayo, mga kapatid. No? At hindi pa naman huli ang lahat. Sabi nga, huli man ang magaling, ano pong dulo? Naihahabol din. Huwag mong sabihin, baka huli na pastor. Yung ang magnanakaw sa krus, di ba? Ano ang sabi nung magnanakaw? Dapat huling-huli na talaga siya kasi nasa krus na, papatay na po siya. Pero ano sabi ng magnanakaw? Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo doon sa paraiso. Ano ngayon sabi ng Panginoon? Ngayon din. Di naman niya sinabong, magpabautismo ka na. Ano ka na? Bakit to? Alam ng Diyos na yung magnanakaw na yon ay pinili ng Ama before the foundation of the world. Anak siya po ay kasama sa mga isinulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang pagsulat po ng Diyos sa aklat ng buhay ay before the foundation of the world. Hindi po after. Yon, may nabasa ho ba kayo sa Biblia na ang pagsulat ng Diyos sa aklat ng buhay ay after? Before ho. At ang pagpili ng Diyos, ginawa din niya before the foundation of the world.
Kaya mapalad ka kung nararamdaman mo na mahal na mo ang Diyos, na mapalad po tayo kung nagdanais ka na sumunod sa utos ng Diyos. Yan po ay tanda na pinili tayo ng Diyos before the foundation of the world. Doon, magpasalamat po tayo sa Diyos. So, ito po, sabi po doon, sa sunod na bahagi, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. So habang bata pa, bakit to? Bago dumating ang mga masamang araw at mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Yun. Mayroong sinasabi ni King Solomon na may darating na hindi maganda habang tayo po ay patanda ng patanda. Mayroon ba ako ditong pabata ng pabata, Brad? Pabata ng pabata ba tayo? Hindi ho pabata ng pabata tayo, patanda ng patanda tayo. Kaya nga ikaw ay sister, 67, di ba? Pero nagsimula ka sa 1 year old. 2 years old, 3 years old, hanggang nag-67 ka. Next year, 68 ka na. O November, parang hindi na next year, 70 na pala. So, ako ngayon, 58. So next year, 59. 2 years na lang. Double citizen. Filipino citizen, senior citizen. Pero pang isa, heavenly citizen. O, tatlong citizenship na pala natin. Kung ikaw Kristiyano, tatlo na yung citizenship natin. Filipino citizen, senior citizen, ano po? Heavenly citizen. Eh kung ikaw pa may ano pa, may US citizen, apat tag citizenship po. So, yun, joke lang po. Pero, di ba, totoo naman yun eh. Ilang ba discount ng senior citizen ngayon? 20%. Yun. Ang gamot ay magkano? 20%. So, tanggal ang mga arayo pa. Okay po. So, sabi po doon, mayroong sinasabi ni King Solomon, bago dumating ang mga masamang araw at mga taon at lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. So, ang tanong, ano ba yung mga masamang araw na darating sa atin? So, inisa-isa rin po ni King Solomon yan. Dito sa verse 2, sabi doon, while the sun or the light of the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. So, bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim. Yun. Ano ho bang dumidilim sa atin, mga kapatid? Ano ho ba yung lumalabo sa atin? Mata. Yun. Darating talagang panahon na unti-unting lalabo ang ating mga mata. Kaya ang sabi ng Bible, di ba? Magbasa kayo ng Biblia. Ang tanong, kailan tayo magbabasa? Pag hindi na nakabasa? Ngayong nakakabasa na tayo, magbasa na po tayo ng Biblia. Kasi darating talagang panahon na lalabo ang ating mata. Kahit pupunta ka pa, sino ba yung mga doktor na magaling sa mata? Yun, si optical. Kahit ano pang salamin yan, ano pang grado yan, hindi obra talaga yan. Kasi nga, sabi na ng Bible, na lalabo talaga ang mata natin. So ano pa? Sa verse 2, ang sabi doon, sa sunod, at ang mga alapaat ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Sabi din sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay nanginginig. Yung mga kamay natin, darating panahon, yung mga kamay natin, wala namang takot ka pero nanginginig na, no? Ano daw yung pasma? Ano po? Sabi doon, at ang mga manggigiling ay mag-ililikat sapagkat sila'y kaunti. Yun, ano ba yung nawawala sa atin na unti-unti? Ngipin. Yun. Sino pa ba ang buo ngipin sa atin, mga kapatid? Nasaan ka ba? Yung buong-buo talaga. Tatay ko na namatay yun, buong-buo ang ngipin. Bakit to? Abay na nagano yung nganga ba yan mga kapatid? Hindi talaga makaobra yung mga uod eh. Pagnganga eh. Yung buong-buo yung ngipin ng tatay ko, nadilaw. Yun. Kasi nganga po eh. Pero realidad ho, mga kapatid, sa panahon ito, bihira na po talaga yung buang ngipin. Unti-unti na talaga nalalagas. Yun. At hintayin pa ba natin na ganun ang mangyari sa atin? Ano po? Sabi doon, at yung pagsisidungaw sa mga dungawan ay nangasisilaw. Yun. Lalabo na ang mga mata. Yun, lalabo na ang ating mga mata. Ano pa?
Sabi doon, at ang mga ah, babangon sa ating tinig ng ibon at lahat ng mga anak na babae tugtugin ay mabababa. Kaunti na ang tulog. Doon, sino po ang sa inyo ang kaunti na ang tulog? Di ba? Dati 8 hours, kulang pa eh. 10 hours, 12 hours, hanggat hindi gisingin ng magulang. Eh, gising ka na! Pasasok na! Anong ginagawa natin? Mamaya na, inaantok pa ako eh. Pero ngayon, kusang-kusa ka nang gumigising, di ba? Konti na lang ang tulog. Ano ang tulog ng mga 50 pataas, mga kapatid? Alas 10 hanggang, sabi nyo isa, alas 2. Alas 2 gising na. Alas 3, alas 4. Lalo na sa amin sa probinsya, basta tumilahok ang manok. Ano bang oras tumitilahok ang manok, mga kapatid? Alas 4, di ba? Yun ang talagang kasagarang tilahok ng manok. Ang problema, pag wala kayong alagang manok, sino kaya ang titilahok? Alarm clock na lang. Pero realidad ho talaga na habang tumatanda ka, kumakaunti yung tulog. Ano pa, yung tinatawag pong, marami pong sinabi si King Solomon regarding sa masamang mangyayari habang tayo'y tumatanda. Nawawala na po ng gana. Yung tinatawag na ayaw mo nang umakyat sa mataas na lugar. Yun. Kaya yung bahay mo, pag third floor, dati nakakakyat ka pa. Ngayon, second floor. Darating ang panahon, hanggang first floor ka na. Yun. Darating talaga kasi yung tuhod natin, ay ano po ang mangyayari, manghihina po yan. Manghihinig po yan. Kaya, ano po yung sinasabi ni King Solomon dito, na habang malakas pa po tayo mga kapatid, maglingkod na tayo sa Panginoon. Yan, mabata pa naman tayo eh. Di pa nga tayo pinanghihinaan ng katawan. Malalakas dito ang tao sa probinsya eh. Sabi po, di ba, yung mga kasama natin kanina dun sa dagat, alam mo ba yun, ang benefits ng dagat? Kaya maganda, once a month, nandun talaga tayo, magbabad kayo sa dagat, malapit lang ho eh. Eh kami nga, dumadayo pa dito para maligo sa dagat. Ilang buwan yun, Brad? Naligo ako nung April. Galaw ngayon lang na naman ako nakaligo sa dagat. Pero kung pag-aaralan natin ang benepisyo ng dagat, napaka-arami. Yung buhangin pa lang kanina eh, naglalakad kami, walang sinilas, sa buhangin. Sabi ko, Elder Marcial, yung buhangin, nung nandun kami sa Santa Ana, ginawa namin panghilot. Sinubukan ko nga na, biglang kumintab yung balat ko eh. Natanggal yung mga libag eh. Natatanong paghilot yung pinong-pinong buhangin. Tapos yung alon, sabi ni, nung una si Pastor Marcial, ayaw maligo eh. Eh sabi ko, Brad, minsan lang ito. Biglang humubad. Sabi ko, baka X-rated tayo, nagubad tayo. Tapos yung mga alon, ang lalaki. Yun. Ang ginawa namin, habang yung alon ay, kasi bumabagsak yon, tumatalikod kami, parang pre-massage na. At yun pala, pag ang alon ay bumagsak, doon nabubuo yung negative ion. Yun. At kailangan natin yun. Kaya kapag ikaw ay nanghihina, punta ka sa puno. Yon, sa mga may halaman. Huwag kang pupunta sa maraming tao, puro virus ang malalanghap mo dyan. Pero pag nandun ka sa mga kahoy, mga halaman, maraming malalanghap mo mga negative ion. Yon. Kasi katawan natin, tempo po ng Diyos yan eh. Dapat alagaan. So, sa buhay po natin, habang malakas tayo, at alam natin sa probinsya talagang ang mga tao malalakas. Kasi umaga pa lang nagpapaaraw. Yun, araw, maraming benepisyo po yan, lalo sa buto. Kung wala kayong pambili ng gatas, magpaaraw na lang po kayo mga kapatid. Kasi makatipid pa kayo, abay, ang daming benepisyo ng pagpapaaraw. O, kita mo yung mga magsasaka, mahirap po magkasakit. Eh, sa Manila, kita mo, nung pandemic, sino po ang maraming namatay, di ba? Yung mga naka-aircon. No? Naka-aircon, maraming namatay. Pero yung mga pulubi sa kalye, hindi ka pinapara ng pulis eh. Bahala ka sa buhay mo. Walang pulubi na namatay. May nabatala ba kayong pulubi na namatay nung pandemic? Wala po. Wala rin namatay sa gutom. Dahil kahit pumunta sila doon sa mga basurahan, yung kinakain, hindi namatay. Yung mga masasarap ang pagkain, yun pang nagkandamakay. Bakit to? Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Kung gusto kang buhayin, bubuhayin ka talaga.
Kahit anong sarap pa at kahit hindi masarap ang ulam mo, pag oras mo na, oras mo na. Kaya huwag ka tayong pakakasiguro dahil ang araw po ng bukas ay wala pong nakakaalam. Katulad pong nang namatay doon sa Cebu, 69. Hindi pong nakakaalam nun. Namamamatay na sila. Wala pong nakakaalam. Kampanting-kampati ang buhay nila. Yung isang tumawid po doon sa tulay, ubuuga yung tulay. Pero hindi po nagiba. Bakit to? Ginawa po 1970. Wala pang mga contractor na mga gahaman. Siguro mga 60, 70, medyo mga matitibay pa yung ginamit na materialis doon. Pero ngayon magpagawa, hindi pa nga dinadaanan. Collapse na po. Di ba na, dinaanan namin kanina, tulay. Kahoy lang. Ilan ang budget? 1 million. Grabe talaga, no? Iba ho ngayon, talagang, totoo na po ngayon talaga na yung panahon natin ay patindi ng patindi na dahil sinasabi na rin po ng Biblia yan, dito po sa 1 Timothy chapter 3, ang tawag po ni Timothy po dito, ng Apostol Pablo, ay panahon na mapanganib. Anong sabi po dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 1? Tagalogin na lang po natin, tapat ang pasabi, ay wali ba, 2 Timothy po pala. 2 Timothy chapter 3. Sabi ni Apostol Pablo, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. So, ngayon, mapanganib na talaga. Kita mo, bilyon-bilyon na pinag-uusapan ngayon, hindi po milyon. Sila tayo, ilan pa pinag-uusapan natin, pag-uusap, daan-daan lang. Sila, bilyon-bilyon. At nakita natin yung mga picture doon sa lamesa, no? Paldo-paldo na. Tayo, masaya na tayo pag nakatanggap ng 100, 200, masaya na tayo. Pag nakasahod ka, sister, ng ilan pa ang minimum dito sa Batak? 600 na ba? 500 plus. Yun, at least, magsweldo, masaya na tayo, no? May kaltas pan-tax. Yung tax na yon ay nandun sa mga paldo, malalamig na bulsa, mga gahaman. Hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo kasi sabi nung isa, siya. Sabi nung isa, hindi ako. Ikaw. Sabi nung isa, hindi rin ako. Wala talaga umaamin eh. Kung mayroon lang yung babalik, kung mayroon ang tawag doon, yung babalikan lang, parang pwedeng i-rewind. Yun. Paano mga kati, ikaw niya talaga yan, no? So, ito yung sabi ni Apostol Pablo, kapatid, no? Sabi doon, verse 2, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Yun ang panahon natin ngayon. Na wala nang inintindi kundi yung sarili nila. Ano pa? Maibigin sa salapi. Ayan, mga mukhang salapi. Doon. Tingnan nyo yung katabi nyo. Hindi naman mukhang salapi. So, tingnan po natin mga kapatid. Sa 1 Timothy chapter 6, may sinasabi si Apostol na Pablo sa verse 9, no? At ito ay katuparan na rin ng mga tao ngayon, no? Sabi doon, dapat ang mga nagsisipagnasang yumaman. Siyempre, patungkol ito kay Timoteo, no? General at secondary, yung iba na lang. Sabi doon, dapat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silo at sa marami mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Yun hindi masamang yumaman. Taas ang kamay nung ayaw yumaman. O di ba, gusto niyo lahat ng yumaman? Mag-contractor po kayo. Hindi masamang yumaman pag ang Biblia ang kaparaanan kasi marami yung pangyayaman. Ang problema nun, kapag ang ginawa mo sa yaman, ito po yon sa verse 10. Kapag sabi dito ni Apostol Pablo, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanang sarili ng maraming kalumbayan. So, yung pag-ibig sa salapi talagang ugat ng kasamaan. O bakit yung ibang mga tao nakakapag extra ng asawa? Kasi may pera. Bakit yung iba ay ang dami na gagawang kamuntuan? May pera. Yun. Kaya yung pag-ibig, hindi masama, wala naman sinabi itong masama ang pera eh. Ang pag-ibig sa salapi ang ugat. Bakit? Anong ibig sabihin ng pag-ibig? Inuna pa nila yung pag-ibig sa pera kaysa Diyos. Dapat ang greatest love natin
ay ang Diyos, mga kapatid. Di ba sabi ng Panginoon, not God above all. Hindi pera, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, kundi ang mamahalin natin ng higit sa lahat ay ang Diyos na siyang nagbigay ng material natin, siyang nagbigay ng magulang ng anak natin. Lahat na nasa atin, ang Diyos nagbigay. Tapos, gagawin mo siyang number 1, number 2, number 3 lang. Dapat ang Diyos ay number 1 po sa buhay natin. Kung ano ang gusto ng Diyos, siya ang gagawin natin. Kahit kontra ang sino man, kahit tag-isa ka na lang na sumunod sa Diyos, walang problema doon. Dahil kapag ang Diyos ang kakampi natin, sino bang lalaban sa atin? Ay Diyos na ang kakampi natin eh. Kahit suwayin ka, sumuway na sa iyo lahat. Basta ikaw ay hindi sumusuway sa Diyos. So balik po tayo doon sa pinaka-conclusion natin, mga kapatid. Dito po tayo hahaba. Conclusion, pero 1 hour. Pastor, di pa tayo nag-dinner. Huwag baka pag-iintay po ang dinner. Di ba? Doon po sa pinanggalingan natin, busog na busog po tayo eh. Di pa nga ako natutunawan eh. Pagdating po dito, kumain kami ng dragon fruit. Ano pa yung mga alam yung fruit? Dragon fruit, miracle fruit. Yon, ang pinakamaganda, the fruit of the Holy Spirit. Yon. Dalawa po yung kanina, kahapon, uminom kami ng katas ng miracle fruit. Medyo may epekto kagabi sa akin eh. O kaya yung mga nasa Google Meet, magtanim kayo ng miracle fruit, si Elder Bim. Namumunga pa rin yun. Gusto na pinutol-putol pero sumanga na. So, dito po, doon po tayo sa conclusion ng ating pag-aaral. Dito po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Sabi po ni King Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Sabi sa Tagalog, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Una talaga yung pagkatakot sa Diyos. Huwag yung takot na parang takot ng demonyo. Ano mo ba nyo na sa Bible, takot din ang demonyo sa Diyos? Sa James chapter 2 verse 19, sabi ni James, sumasampalataya ka na may isang Diyos, mabuti yan. Di ba nyo na alam na mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa? Dala mo yan? Ganun katindi ang pagkatakot ng demonyo sa Diyos. Nanginginig. Tayo ba pag natakot, nanginginig? Hindi ho nanginginig. Ano tayo ng demonyo pag yung kanilang pagkatakot? Ang problema lang, ang mga demonyo natatakot pero hindi sila sumasampalataya sa Diyos. Hindi lang ginagawa yung gusto ng Diyos kasi palagi silang kontra sa gusto ng Panginoon. Ano po yung sabi po dito ni King Solomon? Sabi doon, sundin, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yung mga may utos ang Diyos, mga kapatid, na nakailagay sa Biblia. Sino po ang may Biblia sa inyo, mga kapatid? Asang kamay? Sino po ang wala? Mag-request po kayo kay Pastor Marcial. Yun, totoo po yun. Ang Biblia po ay pinaka-love letter sa atin ni Lord. Ito yung iniwan niyang testamento dahil ang Diyos po hindi na tayo kakausapin ng literal. Nasasabihin sa iyo, sister, ano nga ang pangalan mo, sister? Yes, nag-uusap ako sa iyo. Pumunta ka na sa Netherlands. Wala akong ganon. Wala nang literal nakakausapin ang Diyos. Ang Diyos po ay nakipag-usap na doon sa propeta. At ngayon, sabi ng Hebrew chapter 1, verse 1, tingnan po natin yung mga Bible, mga kapatid. Sa Hebrew chapter 1, verse 1, sabi doon, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Verse 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Wala na tayong iisipin mga ibang revelasyon. Sa pamamagitan ng ating Panginoon, ito na yung final. Yung kung anong sinabi ng Panginoon sa mga alagad, yun na po yung ating susundin.
Kaya ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28:20, turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos sa inyo. Sabi ng Panginoon, lahat ng utos manggagaling kay Kristo. Hindi po kay pastor. Kung yung sinasabi ng pastor ay taliwas sa utos ni Kristo, hindi natin dapat sundin yun. Halimbawa, sino ang pastor? Mga kapatid, bukas ay darating na ang Diyos. Mayroon ba nakalagay na pizza na darating ang Diyos, mga kapatid? Wala ho. Sa Biblia, ay darating ang Diyos, ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na katulad ng isang magnanakaw. So kapag may nakarinig kayo na naglalagay ng pizza, abay, ito po ay bulaan na propeta, bulaang mga ngaral. Sapagkat sa Biblia, wala pong nakasulat kung kailan darating ang Diyos. Kaya nga hindi natin alam eh. Kaya kailangan tayo ay palaging handa. Hindi po pwedeng, ay, matagal pa naman siguro. So, hindi natin alam kung kailan. Ang importante, lagi tayo, patulad doon, 69 na po namatay. O alam ba nila na mamamatay sila? Hindi po eh. Kailangan prepare po tayo, mamatay man tayo o darating ang Panginoon, lahat ng aspeto ay paghanda natin. Parang ganito, kapatid. Pag alam nyo may darating na bisita, anong ginagawa nyo, kapatid? Linis doon, linis dito, labas doon, anong ilalabas? Mga bagong kumot, bagong unan, bagong plato. Tapos yung anak ko nagtiti sa basag na plato. Ganun ang Pilipino. Kasi minsan lang daw magkabisita. Kaya, anong iniluluto pag may bisita? Adobo, kaldereta, ang dami. Pero pag kayo lang, tama na ang tuyo na may kamates. Ganun tayo Pilipino. Kapag may alam natin may bisita, pinaghahandaan natin. Pero hindi natin alam kung kailan dumarating ang bisita sa amin sa Cavite. Minsan, gigising ko lang, may kakatok, pastor. Talaga, sabi ko, kaya hapon pala mga kapatid, kami, naglilinis po kami. Kasi hindi mo alam kung kailan darating ang bisita, doon bahay mo, na parang palengke. Yun, parang binagyo, signal number 10. So, lahat tayo ay nagpe-prepare, hindi para maligtas eternally, kundi tayo ligtas eternally para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Dapat ang matuwa po sa atin, ang Diyos, hindi po ansi naman tao. Minsan, kahit anong gawa mo ng mabuti sa tao, may nasilipan kang isa, tapon lahat ang ginawa mong kabutihan. Para pag nagsuot ka ng puti, yun, kaya ako nakaputi. Sino pang nakaputi dito? Si Sister, may halong itim. Sister, puti. Pero pag may mansa yan, na kaunting mansa, ano ang nakikita? Kaunting mansa lang. Hindi na mapansin yung kaputian. Ganun ang nature ng tao. Yung lahat ng ginawa mong kabutihan, sabon yun pag may isa kang ginawang kamalian. Pero dapat tayong Kristiyano, hindi na. Sabi nga, lahat ng mga ginawang kamalian, lahat naman tayo nagkakasala eh. Mayroon pa ditong perfecto? Wala eh. Kaya sabi ni King Solomon, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito yung buong katungkulan ng tao. So katungkulan pa natin na matakot sa Diyos. Yung mga tao, takot lang pag may kumukulog. Naku, Diyos ko po. Santa Inés, Santa Barbara, Santa Clara, lahat ang santo. Nang wala na maisip, sino pa kayang santo ang matawag ko? Pero hindi pa rin tumitigil yung kidlat. Kasi hindi ho yun ang basihan para tatakot ka. Pag sinabi na tatakot, may kasunod. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kahit paano ka natatakot? Hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Hindi ka nag-pray. Ang prayer, pinakadabis po mga kapatid. Sabi ng Panginoon, Matthew 26:41, sa kanya mga disciple, nung siya po ay nanalangin sa Getsemane, at iniwan niya yung 3 alagad. Abay, salip na manalangin yung 3 alagad, natulog. Ang sabi ng Panginoon, di ba kayo makapanalangin ng kahit 1 oras lamang? Yun. Ang espiritu ay handa, ngunit ang laman ay mahina. Manalangin kayo, sabi ng Panginoon, para hindi kayo mahulog sa tukso. Yun. Palagi tayo mag-pray, pagkagising, bago matulog, bago kumain, bago malis sa bahay. Mag-pray po tayo. Hindi naman yung pag-pray 3 oras. Yun, napanis na yung ulam, hindi ka pa tapos sa prayer. So, kailangan ilalagay po natin sa tama. So, ano po? Sa verse 14, ino po natin yung Ecclesiastes, mga kapatid, bago tayo magtapos. Chapter 12, verse 14, sabi po dito ni King Solomon,
For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama man. So lahat ng ginagawa natin mga kapatid, mabuti man at masama, may ganti po ito sa Diyos. Pag masama, ano ang ganti ng Diyos? Masama ba? Masama din. Universal truth po yun. Kung anong itinanim, yun ang iyong. Ito, palay po ito. Itong nasa gilid natin, puro palay. So palagay nyo, pag di pa naman bububunga, no? Nagbubulaklak pa lang. Pero alam mo na, yung bulaklak, pang palay talaga eh. Ang hirap nun, pag lahat yan, namunga ng kamatis. Kala mo, kung kalahati itira yan, nakita mo, talagang kinabukasan, puro kamatis. Okay lang naman kung i-harvest na, pero wala ho eh. Universal po talaga. Na kung anong itinanim, yun ang iyong anahin. Kaya huwag kayo magtaka minsan, bakit nangyayari ito sa buhay natin? Baka naman may ginawa kang hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi palalampasin ng Diyos. Ang Diyos ay hindi po konsentidor. Ang Diyos po ay nilalapatan niya ng disiplina ang mga anak niyang hindi lumalakad sa kagustuhan niya. Parang tayo, mga magulang. Di ba? Pag may anak na mali, minsan may mga nanay talagang, ako nakaranas ko, makurot. Alam, pag kurot ang nanay, talaga ito, sa tainga, talaga parang gusto, parang gustong pitasin na yung tainga eh. So, tanda ng disiplina po yon. Dahil sa Bible po, ang Diyos po ay nagdidisiplina. Tinan po natin yung Hebrew, chapter 12. Ano po yung sabi ni Apostol na Pablo dito sa Hebrew chapter 12 verse 6? Sabi dito, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at tinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y pirusa, kayo nagtitiis, inahari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapat kung kayo hindi pinarusahan na bawang naranasan ng lahat kung kayo'y mga anak sa ligaw, kaya at hindi tunay na anak. Pag tayo anak ng Diyos, pag tayo talagang totoong pinili, pinubos ni Kristo, na born again through the power of the Holy Spirit, makakaranas po tayo ng palo kapag tayo po ay ayaw sumunod sa kagustuhan ng Diyos. May prinsipyo na po ang Diyos. Kapag may hawak po tayong Biblia, nandiyan na po, pahiram nga po, Pastor Marcial. Ito po, yan po. Ito po yung, dito po natin makita yung kalooban ng Diyos. Pag magbabasa po kayo ng isang oras, isang 3 months to 4 months, mababasa po ang buong Biblia. Genesis to Revelation. Ibig sa isang taon, pwede mong mabasa ang buong Biblia 3 beses sa isang taon. Di ba maganda po yon? Parang love letter ng boyfriend. Bakit yung love letter ng boyfriend? Araw-araw na po, ikaw, mahal kong Angge. Alam mo, nang unang makita kita, alas din ako makatulog. Inuulit-ulit po yun. Bakit? Mahal mo yung nagbigay ng love letter. Ako nga yung love letter ko kay Mrs. Nakatago pa yun. At kapag kami nag-uusap, nakalungkat namin yun. Sabi ni Mrs. para akong si Balagtas. Dahil yung hindi ko masabi sa personal, nasasabi ko sa sulat. Yun. At ito po yun mga kapatid, hindi naman tayo kakausapin na ng Diyos. Ito na ang kalooban ko. Magbasa po tayo ng Biblia mga kapatid. Araw at gabi. Sabi po ng Joshua 1:8, huwag mong kakaligtaan, basahin ang aklat tayaon, dilidilihin mo ito araw at gabi. Kailan daw natin babasahin? Araw at gabi. Para tayo nanonood ng TV, nag-hawak ng cellphone. Kailan natin hinahawakan ng cellphone? Araw at gabi. Sino mas mahal natin? Ang Biblia o cellphone? O alam mo, umaamin kayo, cellphone pa lang. Kayo rin ang nagsabi, di ako nagsabi. Pero, baliktar natin ngayon mga kapatid. Dahil ang cellphone, marami yung benepisyo, marami rin negatibo. Kapag maghapon ka nagsiselfon, ang naapektuhan sa'yo yung mata mo. Malakas po sa radiation yan. Kaya dapat, kapag magsiselfon ka lang, dapat may may patlang-patlang.
1 hour nag-cellphone, 1 hour ka rin magpapahinga. Ay ngayon, ang mga kabataan, mula pagkagising hanggang matulog, minsan di na nga natutulog, minsan kapag tutok na sa cellphone, di na makatulog, di na makakain, di na makain, bakit hindi na magawa? Nakatutok na sa cellphone. Kaya dami ng sakit. Dito tayo magtutok mga batid sa salita ng Diyos. Ang dami nating matutunan. Ang sabi po ng Biblia sa Romans 15:4, ang banal na kasulatan ay nasulat para sa ikatututo natin. Marami nating matutunan. Kaya na natin makapag-control na yan. Hindi naman tayo bibigyan yan eh. Narinig lang natin, marami silang napakinabang. Natural ho talagang gagawin nila dahil hindi po sila born again. Ang puso nila ay punong-puno ng kasamaan. Katulad sa Genesis, sabi ng Panginoon, nakita ng Diyos na ang mga tao'y masama at wala na nag-iisip ng mabuti. Alam mo, wala na nag-iisip ng mabuti, kaya ginunaw ng Diyos ang unang mundo eh. Gawas tayo mga kapatid, dito sa Batak, kahit kakaunti tayo, hindi naman paramihan ang pagsamba sa Diyos eh. As long na tayo po ay nagkakaisa na itaas ang dakilan niyang pangalan, nandun po ang Diyos. Sabi nga ng Panginoon, kung nasaan ang 2 o 3 na nakakakipon sa pangalan niya, nandun siya sa kalagitnaan yan. So hindi paramihan. Maganda kung marami. Paano kung ayaw naman nila? Sasama ka ba sa ayaw? May Bible study tayo. Ayaw ko. Sasama ka ba sa ayaw? Di sama ka sa gusto. Dahil yun ay hindi naman ikakamatay mo. Hindi ka naman huhuldapin. Marami nating matutunan. So in-encourage natin mga kapatid, lahat tayo, dito sa conclusion na bigyan natin ng panahon. Number 1, yung pagbabasa ng Biblia. Kung wala kayong Biblia, sa Cavite, marami yung Biblia. Kasi yung iba, puro cellphone na, electronics na, hindi na gumagamit. O ito, pwede ka na mag-download. Kung ayaw mo talaga ganito, naka-Google Meet, literal na Biblia, mag-download ka. Yun, King James Version. Kung wala ka talagang ganun, so kung wala kang cellphone, ito talaga. Maganda mismo ito. Kasi minsan pag nag-brown out, walang lubat, hindi mo na magagamit yung Biblia. So yun lang po kapatid. So sabi nga ni King Solomon, balik tayo doon sa ating teksto kanina. Ecclesiastes 12, verse 1, sabi ni King Solomon, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga iyaon. So yun po. At marami nating matunan kanina. Mula doon kina Elder Manny, nagkaroon kami ng sharing time doon. At ang pinag-usapan namin about important ni fellowship. Tapos pumunta kami saan yun? Sa Banwa. Banna. Yun, mahirap bigkasin talaga. Banna. Ilocos Norte. At masaya tayo doon, ano? Sabi ni nanay, stay na kayo po dito. Nawawala ang problema namin. Ganun. Kasi puro tayo tawanan doon. Kasi nga, kapag nasama po ang anak ng Diyos at wala pong samaan ng loob, talagang nandun po yung kaganakan. Doon. Ay saan ka ba sasama? Doon sa mga malungkutin. Doon sa maraming problema. Alam mo, sister, dami kong problema. Mahaharap ka rin eh. Di ba? Mahaharap ka sa mga problema, nakasimangot. Mahaharap ka rin sa mga chismoso. So, ang sasamahan mo, yung mga hindi chismosa. So, madadamay ka ba? Baka mababarangay ka rin. So, iwasan nyo mga kapatid. At lahat po tayo, pagdating ng panahon at pagdating ng Panginoong Jesucristo, lahat po tayo ay magkasama-sama doon sa piling ng Diyos. Hindi natin alam kung ito na ang huling pagkikita natin. Hindi ko alam kung ako ang bauna at kasunod kayo. Wala ko nakakala. Huwag kayong magkakasakman. Ayan. Kaya kamatayin, bigla na lang dumarating yan. Pagtulog mo, di mo alam kung magigising pa tayo. Di ba? Kaya nga bago matulog, manalangin, Lord, kayo po ang gumabay sa akin sa pagtulog ko. Kung gusto mong habaan po ang buhay ko, salamat. Kung hindi naman, salamat din. So, parang nagpapasalamat. Kasi, di ba, kung kukunin ka na Lord, tapos na ang paghihirap mo dito eh. Hindi ka nagigising na maaga. Hindi ka na matulog maaga. Lahat, hindi mo na magagawa. Kampante ka na doon.
Pero mas maganda naman kung talagang gusto mong gamitin ng Panginoon, pwede namang hilingin mo sa Diyos. Siya ang mga na may gusto kong dagdag pa ang buhay natin dito sa mundo. So, yun lang po, encourage mo natin dito sa mga kapatid dito sa Batak. Karating pa, dami kamag-anak ni Pastor Marshall dito. At yung iba, hindi nakilala si Brother Marshall. Sabi, sino ka ba? So, daming nakita ko po yung kagutuman at kauhawan sa salita ng Diyos dito po sa Ilocos. At kailangan lang po talaga may gagamitin po dito. So, sino man ang gagamitin dito, hindi man ako dahil siyempre patanda na rin po ako, 58, 59. Kumbaga nalalapit na rin po yung hangganan natin. Hindi po patras po ang buhay natin. Hindi po tagal, kundi yung buhay. Sino man yung magpatuloy po dito na mangaral, nawa po ay tanggapin nyo na buong puso. No? So, wag po tayong, ay, hindi na si Pastor Romel, hindi na si Pastor Marcial, ayaw na namin makinig. Pag ang salita ng Diyos ang ipinapangaral, sino man ang mga ngaral dyan, ay tatanggapin natin. Hindi naman yung taong dapat nating i-idolize, kundi dapat nating tanggapin ang salita ng Diyos na buong puso. So tayo po yung manalangin, mga kapatid, salamat sa Diyos sa gabi ito, salamat sa Diyos sa mga salitang amin na pag-aralan ngayon. Nawa po sa mga kapatid namin sa naka-join sa Google Meet, kayo po ang magpala sa bawat isa po sa amin at sa mga narito sa face-to-face, dito po sa Batak, Ilocos Norte, kayo po Diyos ang magpala sa mga kapatid namin dito. Payugungin mo po ang mga salitang aming na pag-aralan nito sa aming mga puso. Nawa magkaroon kami ng total submission sa iyong mga aral. Ano po ang iyong pinag-uutos. Nawa mayroon kami na pagpapasakop sa mga aral mo na wala pong alinlangan ugat. Salamat po Diyos sa manatira po naming oras. Kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.